Ramon Montenegro, Dad. Shipment ng droga. Sa akin niya pinapasikaso. You're the mayor. Kayang-kaya mo yan. Kaya mahirapan ka o hindi, hindi yun mahalaga sa mga Montenegro. Ang isipin mo, pondo na nakalaan para sa atin ang nakataya rito. Ang lahat ang nakakuno sa akin, ililigtas niyo ang anak namin. Ramon Montenegro na naman? Hindi ba sinabi ko sa'yo patay na siya? Sigurado ako na... Buhay pa si Montenegro. O asan ngayon? Sa susunod na gumalaw ka nang walang pahintulot mula sa akin, sususpindihin kita. Ibaon mo yan sa kukote mo. Fatima! Ito! Nakuha ko yung pera! Gagawin ni Fatima yung plano ni Paeng. Dadalhin niya titanggol sa ilog, tapos uuwi siya sa bahay. Sinabi ko na sa'yo eh. Hindi kayo makakatakas. Pwede ba manahimik ka? Kailangan natin mahuli yung mga kidnapper. Ituturo na tayo kung nasa si Tanggol. Dito na kita iiwan. Natakasan ko na sila. Huwag mo yan! Mamamatay ka! Nasa Calle Marquez. Kahit saan ka pumunta, masusundan ka nila. Kailangan ko to para mapalaya yung kuya ko at makapagbago buhay kami. Dahil dito, mamamatay ka! Yung tracker! Nandun sa jeep! Ikutan na natin! Teng! Saan tayo? Ano pare? May napala ka ba sa kabalbalang ginawa mo kanina? Di ba wala? Ngayon, nakatuon sa atin ang mata ni Colonel Romero. Hindi na importante sa akin yung Mando. Ang importante sa akin, yung malaman ni Ramon na hindi ako takot na taputan siya. Pero ano kapalit, pare? Trabaho natin, buhay natin. Naniniwala ako sa'yo na buhay si Ramon Montenegro at galit ka sa institusyong ito. Pero pare, meron tayong sistemang sinusundan. Kung walang ebidensya, pare, walang kaso. Ano ba gusto mo? Ano gusto mo gawin ko? Hayaan ko lang si Ramon na mabuhay ng mga bayapa kasama asawa ko? Hindi, Mando. Walang makapagpigil sa akin kahit sino. Pagbabayarin ko siya dahil alam ko ito yung tama. Pero pare, sana pinagplanuhan mo munang mabuti. Matalino yang si Ramon. Kalkulado niya bawat galaw niya, pare. Sana hindi ka nagpadalos-dalos ng desisyon. Pwes hindi pa kami nagtatapos dito. Malalamangan ko rin yung Ramon na yan. At kapag nakita ko yan, papatayin ko yan. Dahil alam ko, doon ko lang mababawi si Marita sa kanya. Hello. Hello, Mayor. Gandang araw po. Oh, Colonel, napatawag ka. Yung bata kong pinabalik niyo sa serbisyo, pinagpipilitan niyang buhay pa si Ramon Montenegro. Katunayan, pinuntahan pa niya nang walang pahintulot. Bakit niya gagawin yan? Pa nga namin malaman kung anong motibo, sir. Colonel, alamin mo nga kung bakit niya pinagpipilitan na buhay pa si Ramon. Saka, huwag mo na akong aabalahin tungkol dyan dahil napag-usapan na natin ito. Linti ka di magi ba? May gusot na naman ba, Roberto? Papa. Kasi Ramon Montenegro may problema na naman. Pero nothing to worry about. Everything naman is under control. Good. Ayusin mo ang mga Montenegro, ha? Kailangan malaman nila kung gaano tayo kahalaga sa kanila. At malapit na ang eleksyon, ha? Kailangan huwag magkaroon ng lamat. Ha? Ang pamilya, Montenegro at ang Guerrero. Opo, Papa. Oh, Sandy! ito na yung campaign manager. Don Gustavo, magandang araw ho. Sandy, how are you? Hello. Puka. Oh, kumusta na survey natin? Anong lagay ng aking apo? Sure win na ba? Tumaas ho siya sa rating. Good. He is at 28%.
That is number 2. Sinong number 1? Si Vice Olivia po. 1% higher than Kong Miguelito. She's at 29%. Although, statistically, they are tied. Ang problema dyan, naguguluhan ng mga butante kung sinong guerrero ang suportahan nila. Ang totoong problema ho, Mayor, mas mataas pa ang nakuhang porsyento ng mga undecided votes. 32% undecided votes kumpara sa 28 and 29 ni na Kong at ni Vice. I believe my numbers will go up. Total, kaka-announce pa lang naman natatakbo ako for mayor. Siguradong tataas yan. Kilala natin itong mga butante na to. Mga slow yan mga yan. Ilang beses na nga sinabi, Miguelito for mayor, pero kailangan pa rin ipaalala sa kanila. Ganito na lang gawin natin. Mag-run tayo ng panibagong survey. Palabasin natin na obvious lead. Si Miguelito ang mananalo. Papa? Yung dating gawin. Kailangan lumabas na hindi mga gerero may pakana nito. Of course, Don Gustavo, opo. Gets. Mas utuin ang mga slow. Well, nagkaroon na po tayo ng initial computation para po sa nalalapit na kampanya. Kailangan po natin gumastos ng at least 800 million para po sa kampanya ninyong lahat. Almost 1B. Napakalaki yata yan para sa partido na sure win naman. Well, covered na po nito ang lahat ng inyo. Bid for Mayor, Congressman Miguelito. Vice Mayor for you po, Mayor Roberto. Congress for Vice Olivia and Party List Representative for Ma'am Jackie. Still, hindi naman dapat umabot sa ganyan. Well, malaking chunk po ang mapupunta sa kababaihan ng Maynila campaign sa buong bansa. Hindi sa buong bansa magkakampanya si Jackie. Ibuhos ang pera sa Maynila. Naroon ang mga butante. Kung sa bagay, a party list representative needs only 2% of the voter turnout. So, kung ang lahat ng butante ng Maynila ay bumoto kay Miss Jackie, then she can win. If I may, bakit hindi natin pakinggan ang pulso ng mga botante? Hindi natin sila masisisi kung ang pakiramdam nila dapat ang vice mayor ang papalit sa mayor. Honestly, I really think I should run. Hindi ka tatakbong mayor, Olivia. Kailangan bang kalugin ko pa yung utak mo para tanggapin mong uupo ka sa Kongreso? I'm just presenting... Tumahimik ka! Buo na ang desisyon ko. Si Miguelito tatakbo. Sa ayaw at sa gusto mo. Nakita niyo na kung gaano kahalaga sa atin ang mga Montenegro. Para atin pa rin ang Maynila. Lo, ang dami-dami nating kaibigan na gustong pondo ng kampanya. Miguelito, ang politika ay negosyo. Tanggap lang tayo ng tanggap ng pera. May kita natin yun eh. Pero, ang pera ng mga Montenegro, mas kailangan natin dahil mas malaki yun. Papa, sa tagal nating nakaupo sa posisyon, alam naman nating lahat na meron tayong sapat na naipon. Siguro, ngayon napapanahon na bumaklas tayo sa mga Montenegro. Kaya na natin tumayo sa ating paa. Bakit mamumuunang ka pa? Samantala ibang gumagastos sa atin. Nag-iisip ka ba, Roberto? Hanggang kailan ba tayo magiging alipin ng mga Montenegro? Ginagawa tayong tau-tauhan na sundin lahat ng gusto nila. O, tama, susuportahan tayo. Sa suportang binibigyan nila sa atin, ang bigat ng kapalit. Papa, tama na. Roberto, simulat sa poll,
Pera na ng mga Montenegro ang ginagamit natin. Kaya nananatili tayo sa politika. Bakit babaguhin ko pa? Hindi ko na kailangan baguhin. Kailangan natin sila noon. Mas kailangan natin sila ngayon. Iha, hayaan mo na ang papa mo. Hayaan. Pinangakuan niya ako noon na ako ang tatakbo pagkatapos ni Roberto. Ay, nayaan kong hindi mangyari yon. Pero ngayon, survey tells us that I will win. Mas iboboto ako ng tao whether it's by 10%, by 1%, or 1 freaking vote. Dapat ako ang pinili niya. Ako! Iha, kung tutuusin, isa lang ang kailangan mong boto. Ang boto ni Gustavo. Pero kahit ako, hindi ko siya makumbinsi. I'm so sorry, Iha. Pasensya ka na. Dadating pa kaya ang araw na yon? I doubt it. Kahit na anong gawin ko, si Miguelito pa rin ang papaboran niya. Only because he is a man. Your father favors men in politics. I'm so sorry, Iha, but you are a woman. Then I will prove to him that I am capable of being a better leader precisely because I am a woman. Papatunayan ko sa kanya na ako ang magiging pinakamahusay na mayor ng Maynila. Di hamak na mas mahusay kaysa sa kanya. Bakit ba pinagpipilitan mong kumala sa mga Montenegro? Eh, hindi lamang naman alyansa ang meron ng pamilya natin eh. Tradisyon! Lolo, nagsasuggest lang si Pa. Maybe we should hear him out. Sige, Papa. Kung ayaw mo talagang galawin ang pondo ng pamilya, marami tayong lupain na natutulog lang. Paganahin natin. Ako bahala. Papa, alam mo pinakamaganda? San Dimas. Nasa gitna, malaking lupain. Pwedeng convert into a township ng mga malalaking developers. Nakaupo tayo sa board, kikita tayo. Yung pera makukuha natin doon, gagamitin natin sa politika. Hindi ito ang tamang panahon ng pagbibenta. Kailan pa? Pagkatapos ng eleksyon. Tandaan mo, marami tayong botanting tatamaan doon. Lolo, I'll be honest. I don't see myself working for the Montenegros. I don't want to work for Tanggol. Pakiramdam ko, yun din ang nararamdaman ni Pa. Sa akin, tamaan na ang matatamaan, masagasaan na ang masasagasaan. Kung buo ang kumpiyansa mo sa Montenegro, sana sa akin din. Dahil ako ang gusto ko lang, proteksyonan ang pamilya natin. Yun lang. Horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Anong gagawin natin ngayon? Sa atin pa naman pinagkatiwanan ni Don Ramon si Tanggol. Sigurado malalagot tayo niyan! Nakuha na nila yung pera! Hindi pa natin alam kung saan si Tanggol! Kinakailangan malaman ni Ramon to. Paano si Tanggol? Malakas ang kutob ko na buhay si Tanggol. Gagamitin na yun para makolekta pa ng mga pera. Mabuti pa siguro bumalik na muna tayo sa mansyon. Kausapin natin si Ramon. Mabuti pa nga siguro. Tara! Pasensya na po.
Fatima! Fatima! Bakit wala si Fatima, Paeng? Naku! Baka nahuli siya ng mga tauhan ng tatay ni Tanggol! Kasalanan mo to, Paeng. Baka napahamak na si Fatima. Ramon! Ramon! Tumawag na ba sila Enteng? Hindi pa, Papa. Tawagan mo kaya, baka kung ano na nangyari. Oh, baka sila na yun, ah. Walang yan, di natin nabutas sa tanggol. Paano natin papaliwanag to? Anong nangyari? Naligtas niyo ang aking apo? Hindi yun, Ninong. Nasaan ang anak ko? Hindi namin nailigtas si Tanggol. No! Pinihiling ko sa inyo na iuwi niyo ng buhay sa akin ang anak ko! Humad pa kayo! Ramon! Ramon, pasensya na. Hindi namin inaasahan yung nangyari. Ginawa namin lahat ng makakaya namin. Pasensya na po talaga. Naisa po kami ng mga kidnapper eh. Dammit! Pinagkatiwala namin si Tanggol. Anong ginawa niyo? Ngayon, hindi natin alam kung buhay pa ang aking apo! Ramon! Franco! Tipunin ang kalahati ng ating mga tauhan. Halugugin ang buong Maynila. Lalo na ang ladrona. Ramon, huminahon ka. Paano ako hinahon, Baba? Hindi ko alam kung ligtas ang anak ko o hindi. Nag-alala rin ako na mawala si Tanggol. Pero kung kikilos ka ng basta-basta, baka lalong mapahamak si Tanggol. Bakit hindi na tayo maghintay kung ano ang mangyayari? Naman, kilala po namin si Tanggol. Hindi po yung magpapaisa sa mga dumukot sa kanya. Gagawa po ng paraan yan para makatakas. Tama po si Enteng. Gagawa at gagawa ng paraan si Tanggol para makabalik siya dito. Franco, tawagan mo si General Rivas. Pahanap mo si Tanggol. Hanapin ang aking anak! Oo, Ramon. Fatima! Po! Fatima, ano nangyari? Kala namin nahuli ka na ng mga tuhon ng tatay ni Tanggol. Natakasan ko nga sila. Pero may problema tayo. Ba't nandito ka? Papo, niligtas niya yung buhay ko. Ano? Paano? Hinahabol ako ng mga tauhan nila. Tinulungan niya ako makatakas. Ginawa mo talaga yun, Tanggol? Bakit? Dahil alam ko ang pinagdadaanan niyo. Ilang beses ko na kayo binalaan, pero hindi kayo nakinig. Pagkatapos ng ginawa namin sa'yo, bakit mo niligtas ang anak namin?
pinagdadaanan nyo. Ginawa nyo lang yun para matubos si Maki. Maraming salamat, Tanggol. Kahit ginawan ka namin ng masama, hindi mo kami pinaghigantihan. Iligtas mo pa yung anak ko. Magkano kailangan nyo para matubos nyo si Maki? 70,000. $100,000. Tubusin niyo si Maki. Tanggol. Salamat. May natitira ka pa bang pera? Ito ang mga titulo ko, properties ng mga kabalyero. Paano napunta sa'yo ang titulo ng mga kabalyero? Ano naman to? Ikaw, sino ka ba? May date kami ni Fatima, nangako siya sa akin kasi hindi pa bayad yung utang nila. Oh, ayoko na makikita babalik ka dito, ha? Kita niyo na, mabait si Tanggol. Hinitok na natin, ginawa pa tayo na mabuti. Tinupad niya lahat ng sinabi niya. Boss Ramon, andyan na po si Tanggol. Papa, Namumukha mo ba mga tarantadong gumawa niyan sa'yo? hindi na importante kung sino mga yan. Tanggol, Nay, Tanggol. anong ginagawa mo dito? Mas naging malupit sa akin si Rigor. Ako na mismo ang nagdala sa kanya dito. Hindi titigil si Rigor hanggang di niya nababawi si nanay. Come on! Kaya kong protektahan ang nanay mo kay Rigor. Sa ginawa mo yan, mas lalo na mapapahamak na si nanay. FPJs.